Welcome back! Ang pamagat ng pelikula na ating pakikinggan ngayon ay Girl in the Basement. Ito ay isang crime thriller na pelikula. So sit back, relax and enjoy. Nagsimula ang kwento nang ang bidang si Sarah at amang si Don ay isinugod si Marie sa ospital dahil siya'y nahihirapang huminga. Si Sarah ay nagsimulang magpanik na huminto na sa paghinga si Marie. Nang makarating sila sa ospital, inutusan ni Don si Sarah na huwag magsusumbong. Ang mga paramedics ay nagsimulang i-revive si Marie. Binigyan nila ang bata ng oxygen at sinubukan siyang iligtas, ngunit ang nakuha lang nila ay isang flat heart line sa monitor. Ang kwento ay bumalik sa kung paano ito nagsimula 20 taon na ang nakalilipas. Makikita natin ang isang pamilya habang masayang kumakain. Si Sarah at ang kapatid na si Amy ay naghahapunan kasama ang mga magulang na si Don at si Irene. Biglang nagbago ang mood sa hapagkainan nang pinakita ni Don ang mahigpit na ugali nang hindi niya pinayagang pumunta si Sarah sa party. Nang gabi ding yon, si Sarah ay tumakas kasama ang boyfriend na si Chris. Natuklasan ng kanyang mga magulang na wala siya sa kwarto at tinukoy niyang isang problema ang anak. Si Sarah ay masayang nakipagsayaw kay Chris at mamaya ay kinantahan ng isang kanta na ginawa sa kanya ng binata. Ipinahayag nila ang pagmamahal sa bawat isa at doon naghalikan. Si Sarah ay umuwi din ng umaga at si Don naman ay magdamag na naghintay sa kanya. Nag-away ang dalawa at sinabi ni Sarah na siya'y lalaya sa bahay sa oras na maging 18 na siya. Nakipag-usap si Sarah sa kanyang ina at kapatid tungkol sa kanyang planong paglalakbay sa iba't ibang bansa habang nagtatrabaho para itaguyod ang sarili. Hindi inaasahang narinig ng kanyang ama ang kanilang usapan at pumunta sa basement kung saan nabunyag ang isang sikretong silid sa likod ng bookshelf. Si Sarah ay gumraduate pagkatapos ng 3 buwan. Naisiwalat mula sa usapan ni Sarah at kanyang ina na si Don ay gumugugol ng mas maraming oras sa basement. Nang makaalis si Irene sa bahay, nilinlang ni Don si Sarah na pumunta sa basement at nagpatulong na buhatin ng isang box papunta sa baba. Dinala niya ang anak sa sikretong silid at sinabing ito ay bomb shelter na ginawa ng dating may-ari. Bigla siyang ikinulong sa kwarto ng ama at ang dalaga ay nagpanik at sumigaw ng tulong, ngunit sa kasamaang palad ay wala sa kanyang nakarinig dahil ito ay soundproof. Ang kanyang ina ay nag-aalala ng husto at tumawag na sa mga pulis. Sa ika-4 na araw, binisita siya ni Don at dito nagsimula ang hirap ng kanyang pagkakakulong. Simula ngayon, ang lahat ay kailangan niyang paghirapang makuha kahit na ang malinis na hangin mula sa ventilation. Bago siya umalis, pinagsamantalahan niya muna si Sarah. Ang pamilya ay binisita ng isang pulis at sinabing si Sarah ay maaaring umalis upang gawin ang matagal ng planong paglalakbay. Ang kanyang ina ay hindi naniniwalang magagawang umalis ni Sarah na hindi malang nagpapaalam, lalo't malapit na ang kanyang ika-18 kaarawan. Habang mag-isa at takot na takot, inalala ni Sarah ang gabing kasama si Chris habang lumilipas ang mga araw. Nang si Chris ay pumunta sa kanilang bahay, nagsinungaling sa kanya si Don at sinabi na si Sarah ay nakipagtanan sa kanyang kababatang kapitbahay na si Steve pagkatapos ng graduation. Sa pang-21 araw ng kanyang pagkabihag sa basement, siya ay nagdiwang ng kanyang 18th birthday at dinalahan siya ni Don ng cake at pulang dress bilang regalo. Humingi siya ng relo sa ama ngunit sinabi niya sa dalaga na kailangan niya munang may gawin bago niya ibigay ang kanyang gusto. Siya ay binubugbog kapag hindi sumusunod sa gusto ni Don. Pagkatapos ng 1 taong pagkakabilanggo, nabunyag na siya'y buntis na at pumutok na rin ang panubigan. Mag-isa niyang iniluwal ang sanggol na pinangalanan niyang Marie. Pagkatapos ng 4 na taon, muling nabuntis si Sarah. Itinago ni Don kina Irene at Amy ang kanyang pangalawang buhay sa basement. Nag-aalala pa rin si Irene sa kinaroroonan ng anak. Gusto niyang mag-hire ng isang private investigator ngunit hindi pumayag si Don. Si Don ay nagdala ng TV para kina Sarah at Marie bilang isang regalo sa pagiging masunuri nila sa mga nakalipas na taon. Pagkalipas ng ilang taon, si Sarah ay nagkaroon ng pangalawang anak at ito ay isang lalaki na pinangalan ng Michael. Bumisita muli si Chris sa kanilang bahay para magtanong tungkol kay Sarah. Sinabi ng kanyang kapatid na si Amy ang totoo. Kanilang na-realize na si Don ay nagsinungaling kay Chris at pinag-usapan kung gaano kasama ang pagtrato sa anak na si Sarah. Natatakot si Amy na baka siya'y pinatay ni Don nang mabanggit ang kanyang personalidad at pagiging mainitin ang ulo. Para mabilis na lumipas ang oras, si Sarah ay gumawa ng isang imaginary adventure para sa kanyang mga anak upang makalimutan nila ang buhay sa labas ng mundo. Samantala, si Don ay sinubod ni Irene dahil sa kanyang ginawang pagsisinungaling kay Chris. Sinabi ni Irene na gagawin niya ang lahat para mahanap ang kanyang anak. Habang sila'y nagtatalo, nahulog ni Don ang kanyang susi sa upuan. Kinuha ni Amy ang susi at pumunta sa basement para maghanap ng mga clue. Bigla siyang nahuli ni Don at kinuha ang susi sa kanya. Nakipag-away si Amy sa kanya at sinisi si Don sa pagkawala ni Sarah. Pagkalipas ng mga taon, si Sarah ay muling nagsilang ng isang sanggol na lalaki na kanyang pinangalan ng Thomas. Kalmado niyang kinumbinsi si Don na dalhin ang pangatlong anak sa itaas. Ikinatwiran niyang wala ng lugar sa basement at wala na din siyang sapat na oras para alagaan ito. Ang pangatlong sanggol ay iniwan sa beranda ng bahay. Ito ay nahanap ni Irene sa isang baby basket kasama ang isang taus-pusong sulat na isinulat ni Sarah. Kanyang sinabi na ang sanggol ay kanyang anak at wala na siyang sapat na pera para buhayin ang bata. Meron din isang nakatagong sulat mula kay Sarah na naglalaman ng paghingi ng tulong. Sa kasamaang palad, si Don ang nakakuha nito at muli siyang pinugbog.
Si Sarah ngayon ay 14 na taon nang nakakulong sa basement. Si Marie ay malaki na at isa ng magandang dalagita na sumusubok na din ng make-up. Nang si Don ay nagpakita ng interes sa kanyang kagandahan, nagmakaawa si Sarah kay Don na wag hahawakan ng kanyang anak. Bilang resulta, isinara ni Don ang kuryente na nagkokontrol sa malinis na hangin. Habang hinahapo, ipinahayag ni Marie ang pag-aalalang hindi siya magkakaroon ng kaibigan. Sa kabuuan ng kanilang pag-uusap, ating na-realize na si Marie ay walang kaide-ideya na si Don ay kanyang parehong lolo at ama. Si Thomas ay malaki na at nahanap ang kanyang lolang umiiyak sa dating kwarto ni Sarah. Nangungulila si Irene sa pagkawala ng anak at sinabi kay Thomas kung gaano kahanga-hanga si Sarah. Sa parehong oras na yon sa basement, nagsimulang tumulo ang patak ng ulan mula sa kisame. Umakyat si Sarah at natuklasang malambot ang simento. Gamit ang kutsara, naghukay siya ng daan papunta sa taas kung saan niya pinailaw ang flashlight para humingi ng tulong. Napansin ito ng isang kapitbahay at sinabi kay Don sa halip na kanya itong suriin. Dahil dito, binugbog muli ni Don ang buntis na si Sarah. Ang kanyang pananakit ay naging sanhi ng pagkalaglag ng dinadalang sanggol. Namatay ang bata at inilibing ito ni Don sa bakuran ng bahay. Nang si Marie at Michael ay nagtanong kung kailan sila pwedeng makalabas, sinisi ni Don ang masamang asal ni Sarah at sinabing siya ang rason kung bakit sila natrap doon. Dahil sa walang katapusang tanong ng kanyang mga anak, napasigaw si Sarah sa galit at sinira ang kanilang lahat na gamit. Natumba siya sa sahig sa sobrang pagod habang inaalala ang masasayang alaala kasama si Chris. Nilagyan siya ng kumot ng kanyang mga anak at nilinis ang kanilang tirahan. Humingi rin sila ng tawad sa kanilang pamungulit. Sinabi ni Sarah na sila ay nasa wastong edad na para marinig ang katotohanan sa likod ng kanilang pagkakakulong. Sinabi niya ang lahat sa mga bata at mahinahong ipinaliwanag na si Don ay kanya ring ama. Sa oras na malaman ni Marie ang masakit na katotohanan, inatake siya ng severe asthma. Naisip ng mga bata na merong mali sa kanila, ngunit sinabi ni Sarah na si Don lang ang dapat sisihin sa mga nangyayari. Ang pagkain sa basement ay nirarasyon na lang nang si Don ay matanggal sa trabaho. Nang makita ang notice sa pagkarimata ng bahay, sinubukan niyang patayin ang mag-iina sa basement. Inunekta niya ang tambutsyo ng sasakyan sa air vent ng basement. Biglang dumating si Thomas sa garahe at walang kamalay-malay na nailigtas niya ang nakakulong na pamilya. Habang si Don at ang kanyang pamilya ay masayang nagdiriwang sa bakuran, si Marie naman ay malubha ang sakit at nahihirapang huminga. Tumanggi si Don na dalhin si Marie sa ospital kaya nagmakaawa sa kanya si Sarah. Siya'y nangakong hindi magsusumbong at sa huli ay napapayag din si Don. Si Michael ay naiwan sa loob ng basement. 20 taon ang nakalipas simula nang siya'y makulong at tayo'y bumalik sa unang eksena ng pelikula kung saan si Marie ay sinugod sa ospital. Si Sarah ay sobrang nag-aalala sa buhay ni Marie at gumaan lang ang pakiramdam ng masagip ng mga doktor ang buhay ng bata. Nang ang nurse ay humingi ng karagdagang medical history ng pasyente, sinabi ni Don na si Marie ay dinagamot lang ng mga natural na remedyo. Dahan-dahang sinuri ni Sarah ang ospital para makahanap ng daan upang makatakas. Sadya niyang itinapon ang tubig sa medical forms at nang si Don ay umalis para kumuha pa ng isa, patago siyang pumuslit palayo sa lugar. Ilang segundo bago siya maabutan ni Don, si Sarah ay nakarating sa nurse at ipinagtapat na siya'y nangangailangan ng tulong. Hinabol siya ng pulis at si Don ay naaresto. Ipinaalam niya ito sa anak na si Marie at sa wakas sila ngayon ay ligtas at malaya na. Pumunta ang mga pulis sa kanilang bahay at pinalaya si Michael. Si Irene at Thomas ay hindi makapaniwala nang makita si Michael na nahihirapang huminga nang inilabas siya sa basement. Nakita ni Don ang lahat sa likod ng sasakyan ng mga pulis. Pagkalipas ng ilang araw, si Marie, Thomas at Michael ay masayang naglalaro sa magandang tag-araw habang si Sarah, Irene at Amy naman ay nakatingin sa kanila mula sa beranda. Pinagmasdan ni Sarah ang magandang kapaligiran nang mapansin ni Marie na mayroong paparating. Ito ay si Chris sakay ng kanyang motorsiklo. Naglakad-lakad silang dalawa at si Chris ay lubos na nagsisisi nang hindi niya sinubukang hanapin si Sarah. Ibinigay niya ang regalong helmet na pink na kanyang ibibigay dapat noong ika-18 kaarawan ni Sarah. Sa huli, sila ay naging masaya at ginawa ang matagal ng tanong paglalakbay. At dito nagtatapos ang buod na ito. Kung ito po ay inyong nagustuhan, please subscribe sa Instant Tagalog Recaps. Ingat at maraming salamat po.